Assalamualaikum. My name Fardan Eds Latif from BSCD 2B. Ito po ang continuation ng aming report sa Group 1. My topic is for functions of attitudes. Number 1 is adjustment functions. Attitudes often help people to adjust to their work environment. When employees are well treated, they are likely to develop a positive attitude toward management and the organization. When employees are criticized and given a minimal salary, they are likely to develop a negative attitude toward management and the organization. This attitude helps employees adjust to their environment and are a basis for future behavior. The adjustment function directs people toward pleasurable or rewarding objects and away from unpleasant, undesirable ones. Ang adjustment function ay ito yung pag-ugali ng isang tao ay nakakatulong mapabuti sa kanilang mga ginagawa sa pang-araw-araw na trabaho. Kasi kung mabuti ang iyong pag-uugali, ay maganda ang samahan na meron kayo. Magiging masaya ang trabaho kapag lahat ng ka-work mo ay kasundo mo at walang galit na namamagitan, ay malamang masaya ang inyong samahan or environment. Kapag ang mga empleyado ay tinatrato ng mabuti, malamang na magkaroon sila ng positibong samahan sa pamamahala at sa organisasyon. No? Kapag ang mga empleyado ay pinupuna at binibigyan ng konting sweldo, no? ay malamang na magkaroon sila ng negatibong saloobin or samahan sa pamamahala at organisasyon. Ang pag-uugali ng isang tao ay nakadepende kung paano siya umunawa o pangunawa niya ay sa kanyang makakasalamuha at nagbibigay kasiyahan o kaparusahan. Next example ay halimbawa ng adjustment function. Ang attitude ay tumutulong sa atin umangkop o mag-adjust upang makamit ang mga benepisyo o iwasan ang mga hindi kanais-nais na sitwasyon. Inilaraw nito kung paano tayo bumuo, no? Ng mga pananaw batay sa mga positibo o negatibong karanasan na natin sa mga karanasan natin sa mga bagay na sitwasyon o tao. Sa ganitong paraan ng attitude ng empleyado ay tumutulong sa kanya ng mag-adjust sa mga pangangailangan ng trabaho upang makamit ang mga reward. Next is ego defensive function. Refers to holding attitudes that protect our self-esteem or that justify actions that make us feel quality. This function involves psychoanalytic principles where people use defense mechanisms to protect themselves from psychological harm. Mechanisms include denial, repressions, projections, rationalizations. Bali, ang ego-defensive functions ay ito yung isang pag-uugali na pumoprotect or pagpapahalaga sa ating sarili, no? O nagbibigay katwiran action na nagpapadama sa ating pagkakasala. Ang function na ito ay nagsasangkot ng mga psychoanalytic na prinsipyo kung saan ang mga tao ay gumagamit ng mga mekanismo ng pagtatanggol upang protektahan ang kanilang sarili mula sa psychological na pinsala. Ay isa sa mga pinakaraniwang uri ng pang-aabuso na inulat ng mga tao. Kadalasan ay maaaring may kinalaman ang isang tao na gumawa ng mga pagbabanta tungkol sa isang tao o isang bagay na mahalaga sa tao
no, kasama sa mga pamamaraan, pagtanggi, no, panunupil o persahan. Projection kasama ang projection ng pag-uugnay ng mga personal na damdamin, pagnanasa o katangian sa ibang tao, grupo, hayop o bagay. Gumagamit ang mga tao na projection upang protektahan ang kanilang sarili mula sa pagkabalisa at panloob na kakulangan sa ginhawa ng hindi lubos na nalalaman kung ano ang nagtutulak sa kanilang pag-uugali. Pagtatanggol kung saan binibigyang katwiran ng mga tao ang mahirap o hindi katanggap-tanggap na mga damdamin. Pinoprotektahan ng mga attitude ang ating self-esteem o imahe sa sarili mula sa mga banta. Karaniwang nagiging negatibo ang pananaw sa mga bagay o tao na nagdudulot ng insecurities. Halimbawa, ang isang tao na hindi magaling sa sports or sabihin natin basketball, ay maaaring magkaroon ng negatibong pananaw sa sports upang protektahan ang kanyang sarili mula sa pakiramdam na hindi siya magaling dito. And yun lang po. Maraming salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Good day everyone. My name is Bayasmir K. Kempa from Group 1. This is the continuation of core function of attitude. Number 3 is the value expressive function. For me, ang value expressive function ay nagpapahayag ng ating mga personal na halaga at paniniwala. Ang halimbawa ng value expressive function ay ang isang tao na naniniwala sa kahalagahan ng kalikasan ay maaari siyang magsuot ng damit na gawa sa eco-friendly materials upang ipakita ang kanyang pangangalaga sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, ipinapahayag niya ang kanyang mga pinahahalagahan sa pamamagitan ng kanyang mga pagpili at kanyang mga kilos. Number 4 is the knowledge function. For me, knowledge function ay tumutukoy naman ito sa paggamit ng kaalaman o impormasyong upang maunawa ng mundo or magdesisyon or magresolba ng mga problema. Ang halimbawa naman ng knowledge function ay halimbawa sa isang kumpanya, gumagamit ang mga empleyado ng datos mula sa mga ulat benta upang malaman kung aling produkto ang mas patok sa merkado. Sa ganitong paraan, nagiging batayan ang kaalaman para sa mas epektibong pagpaplano at pagdidesisyon.